Ngayon ay samahan niyo ako habang talakayin natin ang bawat matinding eksena sa One Piece Episode 1126. Nakikipaglaban si Luffy kay Kizaru na parang walang takot, at mahigpit niyang hinawakan si Kizaru gamit ang kanyang malaking kapangyarihan ng Gear 5. Dinudurog ni Kuma ang mga kalaban sa Marihoa na parang isang malakas at hindi mapigilang makina, at sinisira ni Akainu ang lahat gamit ang kanyang mga kamao na puno ng apoy at magma. Sa nakaraang yugto, tinamaan ni Luffy si Kizaru ng isang napakalakas na sipa, at ipinagmamalaki niyang mas mahigit 100 beses ng mas malakas ang mga Straw Hat kumpara noon. Ngayon, ang kaguluhan ay tumataas na ng husto, at siguradong mamamangha kayo sa mga susunod na pangyayari. Magsisimula tayo sa isang pagbabalik tanaw sa kaharian ng Kamabaka, kung saan dapat ay nagpapahinga na lamang si Kuma matapos siyang palayain ng hukbong revolusyonaryo mula sa Marihoa. Ngunit hindi iyon ang nangyari dahil may ibang plano pala siya, bigla na lang siyang tumayo at tumakbo na parang nahuhuli na sa isang mahalagang pagtitipon ng mga pirata. Nag-alala ng husto si Quala, at sumigaw kung saan siya pupunta dahil nasa malubha siyang kalagayan. Nadapa si Kuma at bumagsak sandali, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagtakbo ng hindi humihinto. Tinanong siya ni Ivan kung anong nangyayari dito, at sumagot si Quala na hindi niya alam at mukhang kakaiba ang lahat. Pagkatapos ay sinabi ng isa pang miyembro ng hukbong revolusyonaryo, dapat ay kontrolado na siya at kumikilos na parang makina sa ngayon. Ngayon ay nakiusap si Quala na bumalik na siya, ngunit hindi nakinig si Kuma at tumakbo siya patungo sa dalampasigan, nawala sa isang kislap ng liwanag at hindi na muling nakita. Sinabi ng tagapagsalaysay na patungo pala siya sa Red Port, at sa ilang sandali, bumagsak si Kuma sa Red Line na parang isang malaking bulkan na bumagsak mula sa kalangitan. Nasa matinding takot ang mga sundalong dagat, at ipinadala ang mga paalala sa buong lugar na lahat ng tao ay lumayo na agad dahil delikado na ang sitwasyon. Ang taong ito ay dating alipin ng mga Celestial Dragon, ngunit nawala na ang kanyang pagiging tao, at hindi nila alam kung ano ang kaya niyang gawin. Tumayo lang si Kuma at nagsimulang umakyat sa Red Line, hinawakan ang mga bato na parang pader sa gym, at makikita sa bawat galaw ang kanyang matinding determinasyon. Babalik tayo sa araw na nangyari ito sa Marihoa. Naabot na ni Kuma ang tuktok, at ang mga Celestial Dragon ay kumikilos na parang nanalo ng malaking premyo. Ipinagmalaki ng isa sa kanila na bumalik na ang hindi natatalong alipin, ngunit utos naman ng isang sundalo na pigilan ninyo siya. Patuloy ang pagpapaputok ng mga kanon mula sa iba't ibang direksyon, ngunit naglalakad lang si Kuma ng payapa, na parang naglalakad lamang sa isang karaniwang araw. Sumigaw ang isang sundalo na hulihin siya. Naglagay sila ng mga bakal sa kanyang leeg, at nagpalakpakan ang mga Celestial Dragon dahil nakuha na nila si Kuma. Ngunit biglang may naramdamang kakaiba, kinakabahan ang isang sundalo at napasigaw kung ano ang kanyang ginagawa at mukhang lahat sila ay mapapahamak. Nagsimulang kumislap ang mga kamay ni Kuma at sumigaw siya ng malakas, tumama ang pagsabog na may lakas na parang bomba, at nawasak ang lahat sa kanyang paligid, kabilang na ang mga gusali at lahat ng bagay na makikita. Ang mga Celestial Dragon ay tumilapon na parang maliliit na manika, ngunit ngumiti ng may pagmamataas ang isa sa kanila at nagsabi na walang galang na alipin. Pagkatapos ay dumating ang almirante ng hukbo na si Sakazuki, na mas kilala bilang Akainu, at lumakad ng may buong awtoridad. Tiningnan niya si Kuma ng masama at bumulong kung ano ang layunin ni Kuma, dahil sa umpisa ay tumulong siya sa hukbong revolusyonaryo, at ngayon ay nagdudulot siya ng malaking gulo. Ngunit hinapakan ng isang Celestial Dragon ang ulo ng sundalo at nagreklamo na walang kwenta ang mga sundalong ito, at sinabihan pa si Akainu na gusto sana niya ng ulo ng alimango para sa hapunan kagabi, ngunit wala pala. Sinabi pa ng isa na hindi pa ito nangyayari noon, at nagtataka kung ano na ba ang nangyari sa supply ng pagkain sa Marihoa. Hindi pinansin ni Akainu ang kanilang mga walang kwentang reklamo, at tinignan niya si Kuma ng may malamig na boses. Sinabihan niya si Kuma na makinig ng mabuti, at kung hindi nila siya mapigilan ay hindi niya hahayaan na gumala ang taong kasing delikado niya. Dagdag pa niya, dapat ay isa na lamang siyang walang sariling kalooban, na halos parang patay na, at tinanong ni Akainu kung saan niya ba talagang balak pumunta. Kumislap ang kanyang kamay na may mainit na magma, at sumugod siya upang suntukin si Kuma, na nagresulta sa pagkasunog ng halos kalahati ng mukha ni Kuma. Ngumiti si Akainu at hindi makapaniwala na may dugo si Kuma tulad ng karaniwang tao, at bumagsak ang mga tuhod ni Kuma at mukhang wala ng pag-asa, ngunit tumayo siya agad at nagpatuloy sa pagtakbo. Ngayon ay naiinis si Akainu at nagpakawala pa ng maraming kamaon na puno ng magma. Naiwasan ni Kuma ang ilan,
ngunit tumama ang isa sa kanyang binti at nawasak ito ng tuluyan. Ngunit sa kabila nito, nawala si Kuma sa isang kislap ng liwanag, at nakatakas at naiwan si Akaino na nagulat. Pagkatapos ay makikita natin ang isang pulang isla sa bagong daigdig, nakatayo si Akaino sa ibabaw ni Jewelry Bunny, na mahigpit na nakatali. Tumingin siya ng may kasiyahan at nagsabi na nabalitaan niya na nakatakas siya mula sa gobyerno, at doon siya natakot ng sobra, ngunit ngayon ay tapos na ang lahat. Sumigaw ng galit si Bunny na pagbabayaran ninyo ang lahat ng ito, ngunit sumagot si Akaino na puro sigaw lang ang kayang gawin ng bata at wala na si Kuma habang buhay. Pinili niyang maging sandata at iyon ang kanyang tadhana, ngunit sumigaw si Bunny na ito ay kasinungalingan, dahil walang paraan na iiwan siya ng ganito. Nagtapos ang pagbabalik tanaw at bumalik tayo sa Marihoa, kung saan sumigaw ang isang celestial dragon kung saan na si Kuma, at kung makakatakas siya ay sila ang mananagot. Ang isang maharlikang nasa malapit lamang ay bumulong kung saan pupunta ang manikang tulad niya na wala ng sariling isip. Ngayon ay nasa isla ng Egghead na tayo, at sa kasalukuyang panahon ay puno ng kaguluhan ang lugar. Sumigaw ang isang sundalo na lahat ng pasipista at mga sundalo ng hukbo ay magpatuloy sa pag-atake, wasakin ang mga sandatang si Monster. Ang mga laser mula sa Mark III pasipista ay naglalabas ng liwanag, at ang mga halimaw sa dagat ay bumagsak isa-isa. Sinabi ng isa pang sundalo na atakihin ang Fabria Face at kunin ang kontrol sa isla, habang nasa Leba Face na si Kizaru, na lumulutang sa itaas ng mga ulap. Sa loob ng Leba Face, si Luffy ay gumagamit ng Gear 4 Snake Man, at nagpapalabas ng sunod-sunod na suntok kay Kizaru gamit ang kanyang Black Mamba. Ang kanyang mga suntok ay mas mabilis kaysa sa nakikita ng mata, ngunit naiiwasan ni Kizaru ang mga atake gamit ang kanyang kapangyarihan sa liwanag. Ngayon ay alam na niya kung bakit niya natalo si Kaido, ngunit nagtataka siya kung bakit niya kailangang protektahan ang isang piratang tulad niya na si Vegapunk. Sumagot si Luffy kung bakit kailangan nilang subukang patayin si Guro Clover, at sinugod siya ng malakas, ngunit napigilan ito ni Kizaru gamit ang isang sipa at napabuntong hininga. Tumakbo si Kizaru pataas sa langit na parang isang rocket, at tinignan siya ni Luffy at nagkibit ng mga mata, iniisip kung gaano kataas niyang aakyatin at kung lulutang lang ba siya doon magpakailanman. Naisip ni Kizaru na ayaw niyang patayin si Vegapunk, at dahil matagal na silang magkakilala kaya huwag nang makialam ang Straw Hat. Pinalakas niya ang kanyang kapangyarihan, pagkatapos ay bumulusok pababa ng napakabilis, at ginamit ang kanyang kapangyarihan para lalong bumilis. Naglabas siya ng isang sipa na napakalakas kaya tumama ito ng malakas kay Luffy, at nadurog siya hanggang sa dumaan sa loob ng Vega Force 1, na nagresulta sa paghahati ng malaking robot sa gitna. Naaalala rin ni Kizaru ang sandali kung saan nagdiwang si Vegapunk, at ang Vega Force isa na pangarap ng sangkatauhan ay tapos na. Sayang lang at nawasak na ang pangarap na iyon, habang si Lilith, na nakakulong sa loob ng sirang robot, ay nagsimulang sumigaw sa takot. Mabilis siyang lumabas nang makita niyang bumaba na sina Franky at ang Thousand Sunny sa ibabaw ng mga ulap, at nakita ni Lilith na naglalabas ng kislap ang lahat ng bagay kaya napasigaw siya. Sumabog ang robot at lumipad silang lahat palayo sa hangin, umiiyak si Lilith at nagsabi na ang robot na pangarap nila ay wala na. Ngayon ay nagalit ng malaki si Franky, at itinuro ni Bunny ang itaas na bahagi at sinabi na ang Straw Hat ay itinapon din doon. Lumabas si Kizaru sa harap nila at galit na sumigaw si Franky, ngunit tiningnan ni Kizaru si Bunny at ngumiti. Dahil inutusang atakihin ang siyentipiko, sinugod niya ito gamit ang kanyang lakas na nagpapabago ng edad, ngunit naiwasan ito ni Kizaru ng madali, at sinabing mas gugustuhin niyang hindi atakihin ang mga taong kilala niya. Pagkatapos ay isang malakas na sipa ang ibinigay niya rito kaya nabagsak ito sa harap ng hadlang ng Labo Face, kung saan tinamaan ito ng mga mabilis na sinag. Hindi na nagpigil pa si Franky at pinalakas ang kanyang mga atake upang ipagtanggol ang kanyang mga kasama, ngunit bigla na lamang naglaho si Kizaru. Naging alalahanin sila sa kalagayan ni Stella at nagpas siyang makipag-ugnayan dito. Sa loob naman ng silid control, nakatanggap sila ng mensahe mula kay Usopp na nagtatanong kung ayos lang sila matapos ang malakas na pagsabog. Sinabi ni Franky na maayos sila sa ngayon, ngunit nagbabala na darating pa pala ang kalaban. Ipinagdiwang naman ni Vegapunk at ng kanyang mga kasama na nabasag na nila ang sistema ng proteksyon at malaya na silang makakagalaw. Ngayon ay naghanda na silang umalis, at inutusan sina Sanji at Jinbe na dalhin ang mga mahahalagang gamit papunta sa barko. Naghintay sila ng utos mula kay Franky upang ilipat ang mga sasakyan at mga kagamitan sa ligtas na lugar, ngunit bago pa man makapagsalita si Franky ay bigla na lamang lumitaw si Kizaru.
Sinabi niyang nabigo na ang kanilang plano na makatakas, at nagulat at natakot ang lahat sa biglaang pagdating nito. Nag-alala sila sa kalagayan ni Luffy at nanginginig sa takot ang lahat dahil sa lakas ng kalaban, at inamin ni Kizaru na siya ang dahilan ng pagsabog at sinabing tapusin na lamang ang misyon upang matapos na ang lahat. Bigla na lamang tumama ang isang malakas na pagsabog na yumanig sa buong lugar, at hindi alam ng lahat kung ano ang susunod na mangyayari. Sa itaas naman ng langit, lumabas si Luffy mula sa pagsabog na medyo nalilito pero ligtas pa rin at masaya, at nagulat ng malaki si Kizaru nang makita siyang muling bumangon. Ginamit ni Luffy ang kanyang espesyal na kapangyarihan, at tumatalbog siya sa hangin na parang isang tauhan sa isang perya. Nagtataka sina Frankie at Lilith sa nakita at naging alerto si Kizaru dahil sa bilis at lakas ng kilos ni Luffy. Bigla na lamang siyang hinawakan ng malaking kamay ni Luffy mula sa likuran at binuhat pataas, na ikinagulat ng lahat. Ngumiti ng malaki si Luffy habang nasa ere at sinabing napakaganda ng laban, at nakuha si Kizaru nang hindi niya inaasahan. Sa ibaba naman, ang malaki at sinaunang robot ay naging aktibo at tumugon sa lakas ng kapangyarihan ni Luffy. Naging napakabilis at nakakagulat na ang takbo ng mga pangyayari at naghihintay ang lahat sa magiging resulta ng labanan. Sumigaw si Luffy na magiging hari na siya ng mga pirata at sinabing huwag palampasin ang laban na ito.